Good morning! Welcome sa another episode ng Photo Ride. Ang ganda ng panahon ngayon kaya naisipan kong magpainit at mamasyal na rin at the same time. Wala akong helmet kasi malapit lang na may pupuntahan ko. Pero I recommend na mag-helmet kayo, of course for safety. Along the way, marami akong nakikitang spot na interesting for me. Gaya nito, medyo foggy yung spot kaya ang ganda ng contrast. So, I took some shots. And, ayun, kung ano yung interesting sa akin, pitik lang ng pitik. Hindi ko na iniisip kung ayos ba yung composition or what. It's just to document the moment. Arrived here at Wawa Park dito sa Paite, Laguna. So, napakaganda ng spot na to kasi kita mo yung Sierra Madre, ganda ng sikat ng araw. Ito yung isa sa mga spot na malapit sa lawa. So, meron ka ng mga bundok, kapatagan at lawa. Sobrang perfect talaga. Bukod sa view, puntahan din ito dahil malawak yung area. Pwede kang mag-jogging, mag-basketball, mag-stretching, pwede rin kayo mag-zumba dito. May mga siso rin for the kids at napakasariwa ng hangin. Port din pala ito at bagsakan ng mga isda galing sa lawa. So mamaya makikita natin yan. Itong photo ride talaga nakakatuwa kasi bukod sa nare-relax ako pag rides, na-exercise ko na rin yung photography skills ko. Ever since mahilig ako mag-document I remember one of my first camera, regalo siya sa akin ni mama. Yung mga camera na deflect, tapos 3GP yung format. Yung gamit ko pang editing software nun ay yung Movie Maker, OG. Tindi nun, daming memories nun. Mga skate videos, school projects, at clips from daily life. Kaso, nalooban kami at nanakaw yung camera na yon. Nakakalungkot nung time na yon kasi everyday carry ko yung maliit na camera na yon at marami kami pinagsamahan. Sabi nga nila, di ba, everything happens for a reason. Fast forward to today, hindi ko akalain na yun pala yung magiging career ko. At yun, medyo mainit na. Saktong-sakto yung iced coffee. Alam ko sa bayan maraming coffee shop pero hindi ko lang alam kung may bukas na. So I DM'd my friend si MD, DMMD. No pun intended. While cruising around, I saw this dog. So wala lang. Tuwa lang ako sa kanya. Also along the way, I saw two fishermen dun sa may dam. Nalagpasan ko na sila pero alam mo yun, nandun yung thought na baka pag hindi ko siya binalikan, manghinayang ako at may ako iisipin na sayang, sana pala, shinut ko yun. So, I did. Binalikan ko. Kaso, hindi ko na gusto yung shot. So, at least, di ba? It is what it is. So, yan. I arrived at Cape Quesada. And while waiting for MD, I just roam around the streets. Nakita ko si Mr. Aquino. He is doing some woodcrafts and had a chance to interview him. Pag mga ganyan po, gaano katagal din bago matapos from start? 3 days. So, kumustahan ng konti at ayun, sobrang nakakahanga at may ganito pa rin dito sa Paite. I'm sure marami pa naman uukit kasi ito ay carving capital of the Philippines. Daming artist dito at mostly kilalang kilala international. Thank you po. Salamat. Yo. Hindi ko alam pero interested ako sa mga architecture ng simbahan kasi ang rich ng history nito lalo dito sa atin. So, kung napapansin nyo, puro lagi may simbahan sa mga photo ride. Siguro at the back of my mind, parang isang way ko na rin na ma-document yung mga landmark na ganito. At yun na nga, bumalik na ako sa Cape Quesada to meet MD and I came across to an old friend, si Nigel, isang mahusay na photographer din and fingerboarder. So, una kami nagkakilala ni Nigel sa fingerboarding. And ito ang loob ng Cape Quesada. Sobrang vintage vibes. At matagal na rin kaming napunta dito Dito minsan kami nag-e-edit. And yun, catch up muna. In my career, marami na akong nakilalang mga tao with same passion as mine. Si MD, passionate filmmaker and photographer yan. Si Nigel naman, fingerboarder at photographer din. So, nakakatuwa lang kasi halos connected Yung mga photographer, videographer, minsan may mga skateboarders dyan, fingerboarders, or nagbabanda. So, nakakatuwa yung community. By the way, I need to say this. Ang sarap ng kape dito sa Cape Quesada. From what I know, locally sourced yung mga beans sila at
Sobrang homey nung place, and did I mention na art gallery rin siya. It's a good thing na may ganitong klaseng place, lalo na kung naka-work from home ka, may matatakbuhan kang maagang coffee shop na pwede ka rin mag-work dito. Once in a while, maganda rin yung lumalabas-labas para hindi pa ulit-ulit yung nangyayari, hindi pa ulit-ulit yung nakikita mo. Makakuha ka rin ng inspirasyon para magpatuloy sa trabaho. Malaking bagay na rin na may nakakausap kang iba, may napupuntahan kang mga bagong lugar. So, ayun, shout out sa'yo, Michael Jan Kaday. And now, sundo time na. Siyempre, lunch from Ka Helens and Happy Cones and Mary Pops dessert na naging appetizer na rin. I know, nahirapan din sa school ang mga bata at si Ma'am C. So, well-deserved ang ice cream ngayong tag-init. And that's it. Thank you so much for watching. Salamat sa oras nyo. Hanggang sa muli. Bye!